Isang kwento na naman ang ating masasaksihan ngayon. Isang buhay o dalawang buhay na naman ang nawala dahil sa depresyon na hindi kayang labanan o hindi kayang lampasan ng mga taong may mabigat na dinadala sa buhay. Isang ina, 47 taong gulang ang nagbura ng dalawang buhay sa isang iglap. Pinatay niya ang kanyang sariling anak na si Steven, isang batang may autism at pagkatapos ay nagpakamatay din siya. Pero bago mangyari ang lahat ng ito, nagsulat siya ng liham para sa kanyang asawa. Isang liham na hindi lang basta sulat kundi isang sigaw ng damdamin. Matagal ng kinimkim, isang huling pagkakataon upang mailabas ang lahat ng sakit, pagod at pagkasiphayo na hindi niya naiparating sa kahit sino nung siya ay nabubuhay pa. Ang sabi niya sa sulat, ngayon makakapamuhay ka na, hindi mo na kailangan bumiyahe. Ang hiling ko lang ay isang yaka para sa akin at kay Steven, isang halik sa umaga bago ka pumasok sa trabaho. Hindi kami humingi ng marami, hindi ka namin hihingan pa, pero habang buhay mo kaming maaalala. Ang mga salitang ito ay parang kusilyong dahan-dahang pumuputol sa puso, isang hinaing ng pusong uhaw sa simpleng presensya at pagmamahal at pakikiramay. Hindi ito simpleng kwento ng karahasan, isa itong malalim na isang sistemang kulang sa pag-unawa sa bigat ng mental health, caregiving at emotional neglect, lalo na sa mga ina na araw-araw na binubuhos ang lahat para sa anak, pero walang bumabalik na yakap. Suporta o simpleng tanong na kumusta ka? Marami sa kanilang tahimik lang lumalaban habang nilulunod ang pag-iisa ng walang katapusang responsibilidad at ng kawalang lakas. Hindi natin ito madalas pag-usapan ang mental health ng mga ina, lalo na ng mga caregivers sa loob ng sariling tahanan. Akala natin kaya pa nila, pero sa loob-loob nila, unti-unting humihina ang loob, naghihintay ng kaunting lambing, isang yakap, isang tingin na magsasabing hindi ka nag-iisa. Kaya kung may kakilala kang tahimik, tila palaging abala, pero may lungkot sa mga mata, pakinggan mo at abutin mo. Hindi kailangang ingrande, minsan isang simpleng kumusta ang magliligtas sa kanila mula sa tuluyang pagkalunod. Sa panahon ng pagkalito at kawalang luna, sa pagmamalasakit para rin ang pinakamakapangyarihang sandata. Hindi natin laging nakikita ang mga bitbit na bigat sa isang ina, lalo na ng mga tulad niya na may anak na espesyal na pangangailangan. Ang bawat araw ay tila isang walang katapusang siklo ng pag-aalaga, pagsasakripisyo at paglimot sa sarili. Ngunit ang mas masakit pa roon ay ang kawalan ng kahit sinong sasalo sa kanya sa panahong siya ay bibitaw na. Minsan, hindi sigaw ang hudyat sa pagod, kundi katahimikan. At sa katahimikang iyon naroon ang pinakamalalim na sugat, ang mga salitang yakap, halik at presensya ay tila simpleng ngunit para sa mga ina, gaya niya, iyon ang lifeline. Isang paalala na sila ay may halaga, na hindi sila invisible, na may taong nakakakita sa kanila bilang tao rin. Hindi lang bilang ina, tagapangalaga o tauhan ng bahay. Ang pagkamatay ni Steven at ng kanyang ina ay hindi lamang trahedya ng isang pamilya. Isa itong panawagan sa lipunan. Kailan tayo makikinig? Kailan natin siseryosohin ang mental health? Hindi lang bilang isyo, kundi bilang responsibilidad natin lahat. Hindi hadlang ang kahirapan para makinig. Hindi sagabal ang pagiging abala para magpakita ng malasakit. Ang kailangan lang, bukas na puso at tunay na presensya. Dahil minsan, ang isa lang na taong makikinig ay sapat na pagpigilan ang pinakamasaklap na wakas ng buhay. Okay guys, sa mga ganitong pagsubok kapag may kapamilya tayo, kaibigan o kamag-anak na dumaraan sa ganito, kailangan natin silang kausapin, kailangan natin silang bigyan ng lakas at loob na huwag silang susuko. Dumaan din ako sa ganitong pagsubok pero napaglabanan ko at meron nga akong kamag-anak na dumating din sa point na ganito at talagang hindi na nakayanan. Talagang bumigay sila. So, napakahirap labanan guys ng isang depression. Kaya, kung isa tayo sa mga kapamilya natin na nagbibigay ng problema sa mga kapamilya natin, sa mga kakilala natin, kung isa tayo doon, abay gumising na tayo. Para hindi tayo dumating sa point na tayo yung dahilan ng pagwakas nila sa kanilang buhay. So, yun lang, sana may natutunan pa rin tayo.